Ang init po na naging laban sa losers bracket quarterfinals between Grandmaster Wesley So at Grandmaster Sam Sebian. Sacrificean para manalo. Ipapakita ko po yung nangyari Game 1 and Game number 2. Ito po, puti si Wesley sa Game number 1. Tingnan nyo Ipot tinira niyan, nag-E6 si Sam French na tinirahan ni Wesley ng D4, nag-D5, nag-E5 at yan yung tinatawag na planche advance. So sinipay po yan C3, Knight C6, typical yan sa planche advance, and Knight F3, Bishop D7, and then nag-Bishop E2 lang si Wesley, nag-Knight GE7, nag-casting lang, Knight G6, and then Bishop E3 develop. Linya pa rin po lahat yan, normal development lang Nag-Bishop E7 yan, Knight BD2 develop, nag-castling, nag-G3 lang si Wesley na novelty na po ng laro. Ang idea po niyan, parang pine-prevent po yung mga talon dito. Pwede din magtulak-tulak para ma-atake yung kabayo. Pero, ang linya talaga is Rook E1. Ayan. Tapos gumaganito po ata yan Ayan, gumaganyan. Saka gumaganon, pwede lumipat dito. Something like that. Anyway, ang nangyari po kasi, nag-G3 agad. Pagka G3, H6 lang si Sam. Nag-Rook E1, medyo parang lumilipat din, no? Nag-A5, and then A4 na kung saan medyo malinaw. Kasi, ibalik ko lang, ito pong posisyon na to slightly better pa Hindi pala Bishop F1 ang tira, Bishop D3 dapat. Yan daw ang gagawin. Ano ang problema sa A4? Ang problema po sa A4, kinain lang yung D4, binawi po ng pawn, and then Bishop B4. Ibig sabihin, wala na siyang A3 para sipain yung Bishop. So, naging maganda yung posisyon ng Black Bishop sa B4 na tinirahan ni Wesley ng Bishop D3. Nag-F5 na kung saan sinagot po ng H4 mali. Ang tamang tira, Rook F1. Siguro, gusto pong iiwas na lang sa pin para makagalaw din yung knight. Anyway, nag-H4 mali. Kasi tinirahan lang po siya ng Bishop E8. Ano bang idea ng H4? Mag-H5. Ngayon, pagka Knight H8, may pressure agad dito sa may H5 Kaya na pa Knight H2. Pagka Knight H2, eto na po, tingnan nyo Tingnan nyo yung ginawa ni Sam. F4. Sinacrifice lang. Sinacrifice lang po yung pawn na sinagot ng Bishop takes F4. O, kinain lang. Ngayon, pag Bishop takes F4, coach, may bawi din naman kasi, di ba? Kaso pag binawi yan, magkakaroon ng Queen G4, may threat na ganon, may threat dito, may threat din sa mate, sa G7, no? Kaya ang ginawa ni Sam dito, hindi niya kinain yung D4. Brilliant move ang tinira. Rook sacrifice sa Bishop, matindi. Kinapture, of course. Pag di mo kinain yun, talo ka kagad. Isang pyesa yun. Queen H4 lang. Nakita nyo. Akala ko makakainin lang basta-basta. Pero Queen H4 ang pinawalan. Nakahang yung tatlong pawn. Ano ang yung didepensahan? Ang ginawa ni Wesley, dinepensahan niya po yung D4 by playing Knight to D3. At inaatake pa nga yung Reyna. Kaya nag-Queen takes F4 and then Queen C1. Hinahamo naman yung Reyna. Pag kinapture mo yan, tore kakain. Kaya umiwas po sa may F8 and then nag-Rook E3, sinagip yung tore. Nag-Bishop takes H5 naman, wala namang magawa para madepensahan yun, and then nag-Queen F1 na para didepensa po yan going to G2. Nag-Knight G6 lang, kinapture kasi lalakas masyado yun pag nakatalon sa F4, binawi po ng Bishop, Queen G2 na nga, and then Bishop E4 lang. At ito po ay quality up for the side of Wesley. Pero winning na ito for the side of White. Pero, winning na ito for the side of black. Kasi, ipit po Hindi makaporma kahit quality up. Lakas ng bishop po. Lakas ng mga bishop. Tapos, laging weak ito. Kaya nga, ang ginawa ni Wesley, nag-Queen G4, umiwas sa pin. Kasi may Knight takes D4 na threat. Bishop F5, Queen G3, Queen F7, dodoble yung tore. Nag-Rook D1 to defend the D4 para in case na later, doble yung tore, makagalaw yung Knight sa F3. Naging H7 lang, Nag-Knight E1, umatras. Rook F8, ayan na. Nag-Knight H to F3, Bishop E4 na tumalon sa H4. At pagka Queen H5, talagang lamang na winning na po ang itim. Ang mga sunod na tira po niyan, pwede po siya mag G4. Tapos, pwedeng tumalon yung tore. Gaganon, Daming threat, May mati din pala sa ilalim pag gumalaw yung kabayo. Hanip na yan, Kaya nga napa F3 po yan,
para maharangan yung bishop. Pagka F3, hindi pa nakontento sa isang brilliant si sacrifice si Sam. Umisa pa. Knight takes D4. Hindi iniwas yung bishop, aba. Kinapture lang po yung D4. Okay, isa-isahin natin to. Hindi po pwedeng kainin yan dahil may capture. Kaya ang ginawa po niyan, kinain yung kabayo. Pagkakain sa kabayo, bishop C5 lang. Yun lang yun. Yun lang, pinin lang. At pag gumalaw ka, let's say, saan to pupunta? Wala pala pupunta. Pumunta dyan, kakainin mo, tas libre yun eh. So, hindi madepensahan. Ito din, libre din. Walang way para madepensahan. Kaya, ang kinain yung bishop sa E4. Kinain na po yung D4. Tumira po ng knight G2 para depensahan. Nag G5 lang. At yung kabayo, kulongges. Walang mapuntahan. Kaya nga, tumalon na lang po yan sa F5. Ayan. Pagkatalon po sa F5, kinain po yan. E takes F5 and then rook takes F5 lang. Lamang po ng dalawang pawn. Hindi pa safe yung king. Tapos nakapin pa yung tore, maka-quality down. So nag E6 po yan. Queen E8 dumepensa. King H2, bishop takes E3. Queen takes E3 after Queen E7. Was liso na paresign na lang. Kasi quality up na, ang dami pang pawn. Yung king po ng white, hindi pa safe. Ayan, babagsak to mabilis. Wala na. Kaya, resign na lang po ang ginawa ni Wesley. Pero game number 2 tayo. Tingnan nyo po kung ano ang nangyari. Matindi din kasi. Black naman po si Wesley. Puti si Sam. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, Nag D3, Bishop C5. Yan po yung tinatawag na Italian game. Ayan. So, C3 yan. Castling. Castling lang din. D6, Rook E1, A5, typical po yan sa Italian. Ang dami na natin na-analyze ng ganitong laro. H3 lang, preventing pin. Bishop E6, hinamon. Tumakbo sa B5. Bishop A7 para hindi matempuhan ng ganon. Ayan, ma-one piece doon kasi. Nag-Knight BD2, Knight E7 ikot, nag-Knight F1, Knight G6. Mga typical na ikotan yan, Knight G3 ng ganitong klaseng setup. C6 po yan, atras sa A4, and then nag-D5 na. Pagka D5, kinapture, and then Knight takes D5. Wag po kayo magtataka dito, no, na libre yung pawn. Bakit binibigay? Hindi po pwede kasi pagka takes po dyan, may mga kain dun eh. Tapos kain lang, rook takes kaya, no. Tapos may check. Bagsak yung tore sa E5. Kaya hindi kinakain yan. Ano yan? Linya pa rin yan. Kaya nag-D4 yan. Kinapture. Knight takes D4. And then Queen C7 lang si Wesley. Pagka Queen C7, magtataka na naman kayo. Coach, tinikay lang. Libre yung pawn. Hindi po pwede may capture doon. Kaya nag-Knight F5 to defend that. Kaso Rook A, E8 lang si Wesley. Bishop B3. And then umatras yung Bishop sa D7. Pag atras, kinain po yung kabayo sa D5, binawi ng pawn yan, and then umatras na naman sa G3. Pagkatapos sa G3, kinapture yung tore, kinain, and then F5, napaka-agresibo na tira na medyo magtataka na naman kayo, coach, may ganito pagka-capture, takes, check, bagsak yung pawn. Kasi every time tatalon yung kabayo, ayun, libre yung kabayo sa G3, mabubuksan kasi yung bishop. Kaya nag-Knight GE2 yan. Kaso, F4 lang si Wesley, agresibo. Lamang na po ang item kasi underdeveloped po. Hindi pa nakakalabas yung bishop. Nag-Knight F3 yan, Knight E5, hinahamon. Tinatanggal po yung kabayong ito para maitulak yan. Mawiweekend kasi to. Anyway, nag-Knight D4, kinapture lang ni Wesley yan. Hindi pwede pawn takes kasi mawiweekend ang pawn structure. Kaya nag-Knight takes D4, F3 pa rin, sugod. At sa posisyon na ito, talagang lamang si Wesley. No? Nag-G3 po yan. At pagka G3, libre yung pawn na hindi kinapture ni Wesley. Medyo nakakatakot po kasi na mapipin kang ganun. Diba? Anyway, ang tinira ni Wesley, Queen D6. Nag-B3 lang po yan with the idea of possible Bishop A3. Pag kinain mo, ganun. Takas ng kabayo, pwede bumagsak yun. Kaya nag-Knight C6 na agad. Umatras. Kinain yan, binawi ng pawn, and then Queen F1 to defend the pawn on H3. Na tinirahan ng Queen E5 ni West to put pressure sa pawn sa C3. Dinipensahan ng Bishop D2, and then Queen H5 lang. So pagka Queen H5, ang best move daw po, King H2. Pero ang tinira ni Sam, kasi kung titingnan nyo yung oras, 1 minuto na lang siya, nag-H4. Ano ang mali sa H4? Kasi may Rook E8. Ayun. At ang Rook E8, papasok po yan doon. Kahit na tirahan mo yan, papasok pa rin.
Kaya ang ginawa, nag-bishop e3. Pagka bishop e3, nagkaroon ng rook e4. Nag-rook d1 at ito na po ang reason kung bakit mali ang h4. Kasi ang tamang tira po is king h2. Dahil ang h4 pala, nag-create ng weakness. At ang weakness na yan, ayan ang h4. Pwede pong sacrificean na ginawa ni Wesley. Brilliant sacrifice. Grabe. Wala kang magawa dyan. Kakainin mo yan. Mati ka sa h1. Queen g4 check. Tumakbo sa h2. Queen takes h4 check. Persadong manakbo. Bishop h3 lang. Ang kasunod na tira. Check. Checkmate. Saan pupunta yung reyna? Aba kung counterplay. Rook d4. Queen h5 lang. Ayan na. Anong gagawin mo ngayon? Ito po yung kasunod. Oh. Kaya ang tinira niyan, Queen dt to prevent yung Queen g6. Kaso, Bishop g2, walang check kahit isa. Meron pala dito. Hindi na madipensahan yun. Grabe yung first two games nila. Matindi, no? Matindi. Talaga nagkabigayan agad. At 1-1 ang score. So, may dalawang rapid game pang natitira. Kasi unahan maka 2.5 yan out of 4 games eh. Pag nagtuto, mapupunta pa sa Blitz tiebreak. Anyway, yung game 3 po nila, ni-record ko yun ng live. Panoorin nyo ha, i-upload ko yun. Muli ito po yung coach, Pini Master, Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita, God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Salamat po sa support. Don't forget to like and share. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.